Katoliko kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Yun, ang narinig niyo at nakita niyo ay si Mr. Edwin Canonigo na isang pastor sa one of the branches of Born Again. So, nakita niyo na itong mga iba't ibang siktang tatag lamang ng tao ay nagkaisa talaga laban sa simbahang Katoliko. Oh? Ating sasagutin sila. Ano daw ang sabi niya, mga kapatid? Ang sabi niya na batay sa mabasa daw sa San Mateo Kapitulo 2, versikulo 8, tuloy na natin sa 9, ay ibibigay ni Satanas ang Katoliko. Silipin natin kung di ba nagsinungaling si Mr. Canonigo dito. Ito mabasa natin. Pagkatapos, sila ay pinupunta niya sa Bethlehem. Sandali Ano ang sinasabi ng Diablo sa tuwing tinutukso niya ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9? Ito po ang sinasabi ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Yon. Sa San Mateo pala 4, no? San Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9, na ang sabi ni Satanas daw, ibibigay ko sa iyo ang Katoliko kung magpapatira pa ka sa akin. Sige, silipin natin mga kapatid, kung itong pastor na ito ay nagsasabi ba ng katotohanan. Imagine, ipakita ko sa inyo dahil sabi niya, ibibigay daw ni Satanas ang Katoliko ayon sa San Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Di ba ang kanilang aral dapat mabasa sa Biblia letra por letra? Ginamit niya ang San Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9, silipin natin kung di ba nagsinungaling. Okay, ibalik muna natin ang kaniyang pahayag. Ito kasi ang mabasa. Ano yung pahayag Ano ang niya? sinasabi ng Diablo sa tuwing tinutukso niya ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9? Ito po ang sinasabi ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Yan. Tingnan natin mga kapatid. Meron bang mabasang buong Katoliko sa San Mateo 4, 8, 9 na sinisitas niya? Ito ang ating mabasa. Pagkatapos dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibigay ko sa inyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nakasulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Asan diyan ang sinabi niya na ibibigay ko sa iyo ang Katoliko pag sumasamba ka sa akin? Ano ang sinasabi ng Diablo sa tuwing tinutukso niya ang ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9? Ito po ang sinasabi ng Diablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko. Yan. Dinagdagan niya ni Mr. Canonigo, di po ba
aral ng mga pastor na ito na para sa kanila, sola scriptura, Bible alone, huwag mong dagdagan ang nakasulat sa Biblia. So palpal na naman, ating sasagutin siya. Kumusta? Muli ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Sasagutin natin dami, no? Sa social media ngayon, nagtutulong-tulungan na itong mga pastor laban sa simbahang Katoliko. Mula sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, itong siktang tatag din ng tao at ang mga Seventh-day Adventist. Dahil alam ninyo mga kapatid, Juan 8:44, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. No? At galit sila siya sa katotohanan. Kaya, gumagamit din ng mga pirated na sekta at sila nagkaisa laban sa simbahang Katoliko. At yun na, dahil sa kanilang pagkadesperado, dinadagdagan, di ba, letra por letra. Pagbigyan natin sila ng letra por letra, ang kanilang argumento ay, yun ay daya. Pero, sumisitas na dinagdagan na naman. Okay. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na sa pagsuporta sa ating channel, pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Welcome sa lahat. At sa mga pumasok ngayon sa comment section natin sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page at sa ating live, si Jane Del Rosario, hello po, si kapatid na Tomasa Balisario, kumusta? At sila si Christy Concepcion Charot, si kapatid na Analisa Oso, si Jane Del Rosario. Bro Wendell, tanong ko lang, sana po about sa rosary, may tamang oras po ba na magawa nito o pwede rin kahit anong oras, 6 p.m. Kayo, kung ano ang bakante ninyo na pwedeng mag-rosary, kahit anong oras. No? Kahit magmamaniho ako ng sasakyan, mag-rosary ako sa daan. No? Si Juna Lison, nang dahil sa pagkadesperado ng mga sulpot, kahit ano-ano na lang ang naisip na at interpretasyon. Not interested to help them, Bro Wendell. Nakakasawa, balik-balik, saradong isip. Pero kailangan talagang sagutin natin sila dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang kaalaman. No? Marilo Guanyes sa Cagayan Valley, Tugigaraw. Hello, kumusta kayo dyan sa Tugigaraw? Sa Bauco Mountain Province, kita-kita tayo ha. Magbalik ako dyan sa Bauco, Nobyembre 23, mga kapatid. O si David Alva, no? Bro, ang Latin Mass po ba at ang Novus Ordo Mass ay maaring magsama? Yes, nasa loob ng tunay na iglesia yan. Ang iba lang, lalo na sa SSPX, yung iba, di nila matanggap yung Novus Ordo. Ordinary and extraordinary Mass. No? Nasa loob. Yung mga kaparian natin, kahit si Father Darwin, nagdiwang din ng ordinary Mass and extraordinary Mass. Okay. So, tingnan natin ang Erwin Nerosa, no? Bernard Ibersabal, hello. Sopronio Corrada, sa Palawan sila. Si Marcos Garcia, Malbas, o si Maria Luz Candido. Acknowledge muna natin, ha? Si Masayang Kristiyano,
Okay? Sino pa dyan? Si Grigo Marvel, no? Faithfulness, watching from USA. Cagayan, Apare, from Apare, ito si kapatid na Grigo, no? Manong Tunyeng, si kapatid na Vernal Ibersabal. Bro, ang Litany of the Saints, po, need po ba? Yes! Gamitin natin yan, kapatid, no? Loreto, Litany Prayer. So, Daal Quirino, hindi po ako pare, hindi din ako madre. Le po ako. Father Windel, good PM. Daming tirada ng mga sulpot ngayon. Father Windel. Si Sopronio Corsada, bro, nakarating na dito sa Puerto Princesa. Bro, sana makarating kayo dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Hope, no, na makapunta tayo dyan. Si Margie Saligan, good afternoon po, Bro Wendell, and si Sarah, si kapatid na Margie Saligan, watching from Paranaque, si Teresita Vergara, si Janica Pulog, watching from Ilocos Norte. Hello, kumusta kayo dyan sa Ilocos Norte? Miss ko na yung Ilocos Norte, lalo na yung mga kapatid natin, sila si kapatid na Abigail Pascual, bro, Fernando Pascual dyan, o si Father Dane, dyan sa, at ang mga kaibigan nating exorcist dyan sa, at mga kaparian sa Ilocos Norte, no? Galye Suarez, Pastor Kunin Negs, Gamita im common sense Pastor, si Berna Eversabal, salamat. Si David Alba, yung SSPX po ba ay traditionalist? Yes. Traditionalist ang SSPX at noon na excommunicate yan sa simbahang Katoliko dahil sa grabing atake nila. At yung iba pa, nagsabing ang Novus Ordo ay sa demonyo daw. Si Terering, sarap ulam, humba, baboy, bawal yan sa mga Muslim at sa grupo ng SDA. Si Bayubay, good morning, Bro Wendell, watching from Rome, Italy. Hello, kapatid. Si Eddie Olago, good afternoon, sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Si Kuya Disan, si Tomas Vil Rosario, tingnan natin sa pananampalataya at katwiran nilo. Si kapatid na Danny Mendoza, si Nidag Rapi, si Sandy Brasos Camacho, si Juliet Leo Lagan Renegado, si kapatid na Cirilo Castro, dating 70 Adventist yan, na sa pagsubaybay sa atin, lalo na sa mga debate at sa isinagawa na Bible evangelization, ay yumakap siya sa simbahang Katoliko. Si kapatid na Tomas Vilisario, sana makabisit ka din dito sa Bicol, sa St. Gregory Cathedral ng Albay. Wow! Si kapatid na Jean Del Rosario, opo, Bicol, sana makabisit po sila. So, si Richie Sinoro, magandang hapon, Bro Wendell, at sa lahat ng mga taga-subaybay. God bless sa ating lahat. Prodio et Ecclesia Viva, Ecclesia Catholica Apostolica Romana. Amen. Okay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, isa-isahin natin, sasagutin natin si Pastor Canonigo sa kaniyang banat sa simbahang Katoliko. Mga kaibigan, ano ba ang kahulugan sa salitang Katoliko? Ang salitang Katoliko galing sa Grigong salita na Katolik. Gumagamit siya ng Greek dictionary dito, pero wala namang ipinakita, basta galing sa Greek. Na ang kahulugan, in English, universal, in Tagalog, buong daigdig, buong sanlibutan, at in Cebuano, tibok kalibutan. Mga kaibigan,
Ang salitang ito, ikumpara natin kung ano ang sinasabi ng dyablo sa tuwing tinutukso Yung salitang ito daw umano ikumpara sa pahayag dahil ang salitang Catholic, universal, sa buong bansa, anong salita ng Diablo? niya ang ating Panginoong Isukristo na mababasa sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Ito po ang sinasabi ng dyablo. Ibibigay So, pakita natin kung sa San Mateo 4:8-9, meron ba diyan ang pahayag niya? ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko. Asan diyan mabasa mga kapatid, yung sinabi niya, ibibigay ko sa inyo ang buong daigdig, ang buong Katoliko. May nakita ba kayo? Sabi ni Mr. Canonigo, may nakita ba kayo batay sa kaniyang pahayag? Ano daw? Ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko. Kung So, kung di nyo napansin mga kapatid at di nyo pag-aralan ang Biblia na sinitas sa pastor na ito, delikado talaga, no? Dahil gumagamit sila ng deception sa pagpahayag na nasa Mateo 4 daw, 8-9, ang sabi ni Satanas na ibibigay ang Katoliko. ito po ang sinasabi ng dyablo. Ibibigay ko sa iyo ang buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko. Yan. Ibibigay ang buong Katoliko. Wala naman tayong mabasa diyan. Ang ating mabasa pagkatapos dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kaniya ang lahat na kaharian ng daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Asan ang Katoliko na sabi ni Mr. Canonigo? Buong sanlibutan, ang buong daigdig, ang buong Katoliko. Kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sa makatuwid mga kaibigan, ang buong sanlibutan na Katoliko ay inaangkin na ni Satanas noon. Yan ang logic ni Mr. Canonigo na very illogical. Pero kung gusto nila, letra por letra, mabasa sa Biblia Katoliko, ito, na ang Katoliko ay tunay na Kristiyano. Sa Roma Kapitulo 11, versikulo 12, ito mabasa natin mga kapatid. Hindi ito Katoliko na salin, Richard Baxter, paraphrase on the New Testament. Romans chapter 11, verse 12. If the Gentile had been so great, gainers by the occasion of the sin, and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. See? Ito, paraphrase ito mga kapatid dahil gusto nila letra por letra. Pero, himay-himayin natin itong argumento na buslot ni Mr. Canonigo. Dahil, sabi niya, ang demonyo ay lumalaganap sa buong mundo. At dahil ang salitang Katoliko sa English universal, ibig sabihin, lumalaganap sa buong mundo. So, ergo, therefore, ang Katoliko para sa kanya ay sa demonyo. Yon ang kaniyang illogical, mga kapatid, na argumento. Okay. Ito, sasagutin natin. No? Basta lang makatira sa simbahang Katoliko. Ginamit kaya ni Mr. Canonigo ay ang kanyang common sense? Kahit ang common sense ay hindi common sa bawat isa. Sasakyan natin ang very illogical na argumento niya. Una, Mr. Canonigo, saan ba kayo nakatira? Di ba, nandito kayo sa mundong ito?
kung nakatira kayo sa mundong ito, tanong, sino ba ang hari ng mundong ito? Silipin natin sa Biblia. Sino ang hari sa mundong ito? Ito ang mabasa natin. 2 Korinto chapter, 2 Korinto kapitulo 4, versikulo 4. Ayaw nilang maniniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo sa nasiyang larawan ng Diyos. Sino daw ang hari sa buong mundo? Si Satanas, di po ba? 2 Korinto kapitulo 4, verse 4. So papayag ba si Canonigo kung sasakyan natin ang kanyang argumento na ang salitang universal lumalaganap at si Satanas ay lumalaganap at dahil ang Katoliko'y lumalaganap, therefore ang Katoliko'y kay Satanas. Argumentum contra factum non valid. It doesn't follow. Bakit? An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Halimbawa, ang kadiliman sa panahon ng gabi lumalaganap sa buong mundo. Dahil bawat bansa ay dadanas ng gabi. Di ba ba? So, ang kadiliman ay lalaganap. Ang liwanag naman, dahil iba't ibang bansa makaranas tayo ng umaga, lumalaganap naman sa buong mundo. Ibig po ba sabihin, dahil ang kadiliman at ang liwanag ay lumalaganap, therefore, ang dilim at liwanag ay iisa lang? Common sense naman, Mr. Canonigo. Di po ba? Okay, balik natin. 2 Korinto kapitulo 4, versikulo 4. Si Satanas hari sa buong mundo. At sila si Mr. Canonigo at ang kanyang mga kaanib na nadala sa kanyang sekta ay nakatira sa buong mundong ito. So therefore, tatanggapin mo ba, Canonigo, na si Satanas ay inyong hari? Okay. So ngayon, mga kapatid, ano po ba ang ipalaganap ni Satanas na mga gawain? Ay malinaw yan sa unang Juan 3:8 sa Magandang Balita Biblia. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ano daw ang gawain ng diablo? Na ikalat sa buong mundo ang kasalanan. Ano naman ang gawain ng simbahan? Natural, ang gawain ng simbahan upang maging banal. Kahit na ang sino mang grabe ang kasalanan. Unang Korinto 14:33, ito ang ating mabasa. For God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Ano daw? Iglesia ng mga santo ang ipalaganap sa tunay na iglesia. Kung si Satanas, kasamaan, kasalanan ang ipalaganap, kung ang tunay na iglesia ay lumalaganap, at ang pagpalaganap, ang layunin upang ang tao'y banal, ang tanong, iisara ba? Iisara ba na bukal ang pinanggalingan? Abay, parang di yata nabasa ni Mr. Canonigo ang Santiago Kapitulo 3, versikulo 11. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at ang tubig alat. Ganon din yan, Mr. Canonigo, gamitin mong logic at common sense. Kung ang kadiliman ay pwedeng lumalaganap sa buong mundo at ang liwanag ay pwedeng lumalaganap sa buong mundo, hindi pwede na ang kadiliman
at ang liwanag ay iisa lang. So, mga kapatid na sumusubaybay ngayon, alam natin na ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay pangbuong mundo. Ito ay pangkalahatan. Ibig sabihin, throughout all. At kung tingnan natin ang binanggit sa Biblia, mga mahal na kapatid, malinaw yan ang sabi diyan sa, tingnan natin ang original Greek Bible. Ito mabasa. I mean on Ecclesia Catholis, tes Judaeas kai Galalias kay Samarias, ekon erenen oikodomomine, kai periuminay tu apobuto kariu kay ti paraklisay tu agiu fuemos apleto nunto. So, napansin nyo ba? Imien on Ecclesia Catholis. Nandyan ang salitang Ecclesia Catholis sa original Greek language sa Acts chapter 9 verse 31 na kung tingnan natin sa New American Bible, ang mabasa ang translation, the church throughout all Judea, Galilee, Samaria was at peace. Ano daw? The church throughout. So, ibig sabihin, mula pa sa simula, ang simbahang tatag ng ating Panginoong Hesus ay lalaganap. Kaya, kung mabasa natin na ang iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo talagang lalaganap sa buong mundo, kung sakyan natin ang argumento ni Mr. Canonigo, ibig ba sabihin, basta ang salitang paglaganap dahil ang demonyo'y lumalaganap, at ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay lumalaganap sa buong mundo. Therefore, ang tunay na simbahang lumalaganap ay sa demonyo. Baka sabihin, hindi naman ang sikta nila, hindi naman lumalaganap, nandyan na naman sa Cebu. So, balikan natin ang San Gawa Kapitulo 9, versikulo 31. Sa original, basa natin ang Ecclesia Catholis sa Gregong salita, mga kapatid. At yung dalawang kontraksyon sa salita na katahulos na ipinag-isa ang meaning, ibig sabihin throughout all. Yun ay ang kahulugan ng Catholic Church. Ang Catholic Church ay lumalaganap sa buong mundo. Hindi lang yan, mga kapatid. Kung babasahin natin ang talata sa Roma Kapitulo 1, 7, 8, ano sabi ni San Pablo? Ito ang mabasa natin. To all, referring sa tunay na simbahan ito, the beloved of God in Rome, called to be holy, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. First, I give thanks to my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is heralded throughout the world. Ngayon, ano ngayon, Mr. Canonigo? Dahil ang salita, ang pananampalataya ng nasa Roma ay lalaganap sa buong mundo. Sa demonyo na ba yan? Sandali tuloy natin siya. Yan ang isa sa dahilan kung bakit si Kristo ay nag-uutos sa kanyang disipulo na ipapahayag ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo. So, alam pala niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-utos sa kanyang mga disipulo. Anong utos? Ang utos ng ating Panginoong Jesucristo ay ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Alam pala niya. So kung nag-utos ang ating Panginoong Jesucristo, gamitin natin ang kanyang logic na illogical. Kung nag-utos ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na ipalaganap ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo at ang kanyang argumento, ang salitang paglaganap dahil ang demonyo ay lumalaganap, therefore ang paglaganap ay sa demonyo. Ibig ba sabihin, sa very illogical na argumento ni Mr.
kanonigo ay inutosan ng ating Panginoon Jesucristo na susunod din sa paraan ng demonyo ang kaniyang mga alagad sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. Isip-isip naman, Mr. Canonigo. Balik natin siya. Ebanghelyo sa buong mundo, sa buong Alam niya, inuutos ng Panginoon. ay nag-uutos sa kanyang disipulo na ipapahayag ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo, sa buong Katoliko. Inuutos daw ng ating Panginoong Hesukristo na ipahayag ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo, sa buong Katoliko. Ito, urong-sulong na naman si Mr. Canonigo sa kanyang argumento. Di ba ba? Aba, Mr. Canonigo, baka masira ang 10% niyan. Sabi niya, ang Katoliko'y sa demonyo. Pagkatapos, dito sa kanyang argumento, inutusan ng Panginoon Jesucristo, ano daw? Hayag ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo, sa buong Katoliko, para maligtas, para mapatawad at maligtas at makaangkin ng buhay na walang hanggan. Dito mga kapatid, nako, Mr. Canonigo, batay sa pahayag mo, ikaw lang ang nagsupalpal mismo sa pahayag mo. Imagine, mga kapatid, inutusan, galing mismo sa kaniya, inutusan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo sa buong Katoliko, sa buong mundo, sa Katoliko, para daw maligtas ang tao. Pagkatapos sabi niya, ang Katoliko'y galing sa demonyo. Dito pa lang supalpal na si Mr. Canonigo sa kaniyang pahayag. Hindi lang yan. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo kung sisilipin natin ang Mark chapter 11 verse 17? Malinaw yan. Ang sabi, He taught them, the scriptures declare, my temple will be called a place of prayer for all nations. But you turned it into the den of thieves. So ano daw ang kanyang templo? Tatawagin itong templo na panalanginan sa buong mundo. Take note, ang punto ng context sa Biblia, mga kapatid, sinasabing, my temple will be called a place of prayer for all nations. Ito ay future tense. So, at ito ay tumutukoy sa kanyang iglesia dahil temple ang ginagamit, sa ibang salin, bahay, ang aking bahay. At alam naman natin na unang Timoteo 3:16, ang bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. At ano sabi niya? My temple. Sa ibang salin, my house will be called a place of prayer for all nations. Kaya, for all nations, Catholic, napaka-obvious naman mga kapatid, na kakalat talaga ang simbahang itinatag at pinagtutulungan na inuusig ng mga anti-Katoliko ngayon. So, ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 16-18, mga kapatid, no? And et ego di cuciato is Petros, et soperam Petram, edipicabo iglesiam iam, et portain perinon prebilabot adversos iam. Ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, pang buong mundo, dahil ang mga miyembro nito ay mula sa iba't ibang nasyon, mula sa iba't ibang lahi, iba't ibang salita, iba't ibang kultura, at iba't ibang mga tao. At ito ang sabi ni San Juan, Revelation chapter 7 verse 9, etong mabasa natin. After this, I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. See? Napakalinaw mga kapatid na ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo lumalaganap talaga sa buong mundo. Katoliko. Iba't ibang lahi
ng mga tao, iba't ibang kultura, iba't ibang salita, mula sa iba't ibang nasyon. So, ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo ay pangkalahatan, panglahat o pangbuong mundo, dahil ang misyon na ito ay gawing Kristiyano ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Utos yan ng ating Panginoong Kristo. San Marcos 16:15, ito ang ating mabasa. He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel of every creature." Ngayon, kung utos ng Panginoon na ipalaganap ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo, anong sabi ni Mr. Canonigo? Mundo, sa buong Katoliko. So, basta buong mundo, buong Katoliko daw. Na ipapahayag ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo, sa buong Katoliko, para maligtas, para mapatawad at maligtas at makaangkin ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, dito pa lang. Kinontra na ni Mr. Canonigo ang kanyang pahayag na ang salitang Katoliko ay sa demonyo. Eto ba? Gawa Kapitulo 1, versikulo 8, anong mabasa natin? Ito'y mabasa natin mga mahal na kapatid. But you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. See? Yun ang mangyari talaga. Yun talaga ang tunay na iglesyang tatag na ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. No? Lalaganap sa buong mundo. Ngayon, tingnan natin ang isa pang talata. Mateo, Kapitulo 28:19. Anong mabasa natin diyan? Ito ay mabasa natin mga kapatid sa naturang talata. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Utos yan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dahil iyon ay utos ng ating Panginoong Hesus, anong sabi ni Mr. Canonigo? Na ipapahayag ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo, sa buong Katoliko, para maligtas, para mapatawad at maligtas at makaangkin ng buhay na walang hanggan. Dito din niya napansin mga kapatid, na nagkontrahan ang kanya mismong pahayag. Nagkontrahan ang pahayag ni Mr. Canonigo. Sabi niya, ang Katoliko ay sa demonyo. Pero sabi niya, kung ituloy natin ang kaniyang pahayag, yan ang isa sa dahilan kung bakit si Kristo ay nag-uutos sa kanyang disipulo na ipapahayag ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo, sa buong Katoliko, para maligtas, para mapatawad at maligtas at makaangkin ng buhay na walang hanggan. Di niya napansin na mismo ang kanyang pahayag, mga kapatid, ay nagkukontrahan na ang Katoliko sa demonyo. Pero sa dulong bahagi sa videong ito, sabi niya, ang to make his message known is our response.